gubat, samot-saring ahas ang nakatira. May malasekyu ang dating gaya ng pit viper na alerto sa kanyang paligid. Ang malalaking sawa, tsak, na iniiwasan dahil maliit man o malaking hayop, kaya umano nitong kainin. Ang batang sawa, chillax lang at sinusulit ang kanyang pahingahan. Pero paano kung ang tahimik nilang buhay magbago? Sa Mindanao, ang sawang ito para bang may dinaramdam. Wala kasi siya sa wild, kundi nasa loob ng sako. Pero hindi siya nag-iisa. Ang isa niyang kasamahan, nasa loob naman ng styro. Sabi ng residente si Joven, nahuli raw ito malapit sa kanilang bahay. Nakahuli namin ito mga ganito parang. Yung isa nakuha namin sa daan niyan. Tapos yung isa naman magkain sana siya ng maliit na sisiw. Imbis na pakawalan, kailangan daw munang manatili ng sawa. Ang sabi kasi ng mga tatanda, maganda daw yan para sa manok, pang sabong. Yung tubig niya, iligo mo sa sawa, tapos paano mo paligo mo sa manok. Nangako naman sila na agad itong ibabalik sa kagubatan. Pero sa batas o Wildlife Resource Conservation and Protection Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli o pagtago ng buhay ilang nang walang permiso mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Sa lupa man o sa dagat, kaya umanong gumapang at lumangoy ng mga ahas. Gaya ng sawang ito na mala swimmer sa ilog. Ang rat snake naman, mabilis ang kilos na para bang may hinahabol. Pero ang mga ahas na may kakayahan sanang depensahan ang kanilang sarili, nakita ko sa loob ng bote. Sa Cordillera, ahas sa bote na may alak ang itinitinda. So may snake wine dito, nilalagay nila dito sa snake wine. Halika, for your eyes only. Patay na yung snake. Iniinom po, wolf snake for Viagra. Do not touch. Sino bumibili ng mga anak na? Mga lalaki, sir. Ano, tiga dito o dayo? Dayo, sir. Mapasabungan o kalusugan ang mga ahas. Pinaniniwalaan na umanong may dalang swerte. Maglalagay muna kayo ng ahas, tapos lalagyan nyo ng alak. Gano'ng katagal siya mag-stay do bago nyo ibenta? Siguro mga days lang. Days lang. Diretso na. Tapos, anong lasa daw? Malansa. Malansa. Oo. They emit a certain kind of smell. Buhay pa daw nilang kukuhanin yung ahas para hindi pa mamamaho. Kasi kapag mag-start yung decomposition ng ahas, iba na yung amoy, hindi na maganda. Ayan, no? So, ibibenta nila to ng mga 1 plus, 1,500. Ganyan. 15 taon na raw siyang gumagawa ng alak. Nung una, wala raw siyang balak na lagyan ito ng ahas, lalo na't kumikita siya sa paggawa ng kilalang strawberry wine. Meron kasing ibang tao na naghahanap ng kakaibang wine, mga exotic daw. Nagtingin ako sa internet, tapos may nakita kong snake wine kung paano gumawa. So, tinay ko, kumuha ng wine na ganun. So, meron namang bumili, pa isa-isa. Bakit nila binibili? Anong paniniwala nila? Naniniwala sila na pampaswerte. Pero dahil sa malaki raw ang kita at marami ang naghahanap nito, ginawa na umano niya itong negosyo. Mula sa 1,000 hanggang 10,000 piso ang benta niya rito. May ginseng dun sa loob. Ayan, no? Nayalagyan nila ng ginseng. Maliit pa tong snake. Mga magkano to? Pag binenta mo? Benta ko, it's 2,000. Ang ganitong paniwala, ginagawa rin sa China at Vietnam. Pero si Dino,
Matapos masita ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, tumigil na sa pagtitinda ng snake wine. Sinabi nilang bawal, in-stop ko. Tapos nung in-stop ko, meron namang mga gustong bumili ng wine. Sabi ko, wala na. So ang ginawa nila, kumuha sila ng sarili nilang ahas. Tapos pinagawa na lang sa akin. Pinasuri namin ang mga ahas kay Dr. Arvin Jesmos, isang herpetologist. Reed snake at racer snake ang mga ahas na inilagay sa bote. Non-venomous ito at karaniwang nakikita sa gubat na malapit sa kabahayan. Patuloy pa rin pinag-aaralan kung nakakatulong o nakakasama sa kalusugan ng tao ang pag-inom ng snake wine. For example, yung ginagamit ng mga species sa snake wine, no? Pag hinaluan mo na naman kasi ng distilled alcohol, itong mga hayop na ito, mabi-breakdown rin naman no? Magiging alcohol rin naman siya. No? Pero pagdating sa usapang swerte, malinaw naman sa Philippines na we recognize the importance of traditional beliefs, mga local knowledge. Subalit itong mga ito kasi ay nasa sa ilalim rin naman sa mga karampatang mga batas. No? Kailangan rin naman sundin ng mga nagpa-practice nito. Ganitong klaseng kabuhayan na involving wildlife, hinuhuli mo sila, tinitinda, lagay sa... Kasi it will encourage others. Samantala, sa Mindanao, naibalik na raw sa gubat ang 2 batang sawa. Ang swerte, hindi hinuhuli o kinukulong sa bote. Bago maniwala, siguraduhin maisaalang-alang muna na walang buhay na naaapektuhan. Ako si Doc Ford Ceresio, for to be wild.